ibig. Dear Papa Dudut, hindi ko pa nasisimula ng sulat ko na ito pero nag-aagaw na ang buhos ng luha at sipon ko. Hindi ko po kasi mapigilang mag-emote habang nire-rewind sa utak ko ang lahat ng masakit na pinagdaanan ko para lamang ma-share sa inyo. Ako po si Ika, Certified Probinsyana. Simula pagkabata para na akong may phobia sa salamin kasi tuwing titingin ako, parang sinisigawan ako ng mundo. Unfair ako sa iyo, deal with it. Imagine, ang bata ko pa. Pero marunong na akong mag-self-pity. Hindi kasi ako pasok sa beauty standards tapos ay bonus pa na hobby ng kalaro ko at kaklase ko ang gawing stand-up comedy material ang itsura ko. Buti na lamang nanay ko ang #1 fan ko. Lagi niyang sinasabi na anak, maganda ka, sila lang ang bulag. Ang sweet, hindi ba? Pero let's face it. Alam naman nating lahat na walang pangit sa mata ng isang ina. Kaya habang nasa mundo pa ako ay tinitibayan ko ang loob ko araw-araw. Sabi ko nga, anong laban ng insecurities ko kung naliligo ako araw-araw at walang amoy putok? Panalo na yan. Dahil nga sa pambubuli, napaaga ang pag-develop ng superpower ko. Self-love with a touch of humor at katalinuhan. Kung hindi man ako visual sa paningin nila, di pabonggahin na lang ang utak ko. Kaya papadudot consistent honor student ako. Habang ang mga bully ko hanggang doon na lang sa likod ng class picture, habang ako ay bida sa harapan. Hawak ang bidanya. Eventually, nagkaroon ako ng mga kaibigan na hindi na pinapansin ang physical ko. Sila ang katuwang ko sa tawanan, iyakan at mga asaran. Pero habang sila ay may mga high crush moments, ako taga-abot lang ng sulat at audience ng love story nila. Nung nagkaedad pa ako, sabi ko baka destiny ko na lang talagang maging professional tita. Pero isang araw ay dumating si Nathaniel. Gwapong, mabait at parang leading man sa teleserye ng buhay ko. Crush ko siya, Papa Dudut. Sa isip ko ay siya na ang sagot sa dasal ko. Pero sa table namin, parang Tita Ika talaga ang vibes ko sa kanya, Papa Dudut. Okay lang naman ang pag-aaral mo? Ayos naman po. Kayo po? Aray, grabe ha. Sobrang sakit ng likod ko. Hala, bakit po? Mas lalo akong tatanda sa kakopo mo. Rika ang pangalan ko, pero tawagin mo na lang akong Ika. Para medyo naman maiba. Nakakahiya naman po. Ika. Ay, sorry. Ang hirap pala magtanggal lang po. Naku, sanayin lang yan, Nathaniel. Sasanayin ko yung sarili ko, huwag kang mag-alala. Ayan, kaya mo naman pala. Sabi ko na matalino ka. Mabilis ka matuto. Ikaw talaga. Funny ka. It's more fun in the Philippines, di ba? Kaya masaya lang tayo. Love Philippines na ngayon. Hindi ka na updated. Ay, oo nga pala. Kaya kailangan magmahalan na tayo. Uy, grabe ka naman, Nathaniel. Huwag ka magbiro ng ganyan. Seryoso ako. Di naman ako nagbibiro eh. Sme, baka magkasala ako sa'yo. Rasha, anong kasalanan sinasabi mo? Ano? Kasi naman pinapakaba mo ko, Nathaniel. Ang gwapo mo kasi. Ikaw talaga. Pero totoo naman eh. Maganda ka. Saan banda? Sa panaginip? Uy, huwag mo akong bulayin, ha? Hindi ako bolero. Tsaka ayoko maging sinungaling. Di naman ganun kapangit itsura mo eh. Pero pasok pa rin sa pangit. Eto, makinig ka. Hindi naman sa lahat ng bagay tinitingnan yung panlabas. Para sa akin, mas importante yung kalooban. Maganda yung kalooban mo. At yun ang nakikita ko sa'yo. Kaya maganda ka para sa akin. Talaga ba?
Para namang naiiyak ako sa mga sinabi mo. Sa gwapo mo na yan, nakita mo talaga ang kagandahan ng loob ko. Kasi ikaw yung tipo ng tao na may lalim kausap. Naku, dahil lang sa matanda na ako. Siguro nga, pero gusto ko yung personality mo. Hindi tulad ng kaedad ko na puro pakit. Ayoko ng ganun. Mas maganda yung tulad mo. Ay, susme, Nathaniel. Baka takihin na ako sa puso sa sinabi mo. Grabe ka naman. Bakit ka naman nakatakihin? Sa totoo lang, Sige na, Ika, sabihin mo na. Huwag mo akong binibitin. pwede ko ba makuha ang Facebook account mo? Doon ko na lang sasabihin. Niya kasi ako eh. Ikaw talaga, nahihiya ka pa. Pero sige. Eto. Ayan, i-add kita ha. Accept mo ko ha. Oo naman. Lakas ka sa akin eh. Thank you! Naku, kailangan na nating ubusin tong food sa plate natin. Lalamig na to. Oo nga. Tara, ubusin na natin to. Para nag-slow motion ang lahat, Papa Dudut. Yung tipong bawat segundo ay feeling ko ay nasa romantic drama ako. At si Nathaniel ang bidang leading man ko. Ang dinner na yon ay parang walang ending. Pakiramdam ko ay prinsesa ako sa harap ng prinsipe ko. Pero hindi fantasy kasi nakadilat ako buong oras. At grabe, nang inaccept niya ang friend request ko para kong sumabog sa kilig. Nag-flashback bigla ang teenage years ko kahit na 30 na ako. Ang pinaka nakakakilig, yung nag-offer siya na ihatid ako pa uwi. Aba, sinong tatanggi doon? Siyempre, umangkas ako sa motor na hiniram pa niya at nung humarurot kami sa kalsada ay hindi ko napigilan ang mahigpit na yakap. Kung pwede lang na ilipat ang bahay namin sa kabilang probinsya ay ginawa ko na. Pero ayon, kahit na bitaw mode ako pag uwi ay tuloy pa rin ang chat namin sa social media. Walang araw na hindi kami nagsasend ng message at kumustahan sa isa't isa. Dahil dito'y napatingin ulit ako sa salamin. Rika, ano ba nangyari sa'yo? Tanong ko sa sarili ko. Aba, nagbi-makeup na rin ako para kahit papaano magmukhang fresh sa mga date namin. Fast forward. Noong nag-date kami ay napansin niya na nag-makeup ako. Nagustuhan niya naman. At pagkatapos ng date namin ay hinatid niya naman ako sa bahay. Dito hindi na napigilan ang katawang lupa ko at may nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong totoo pala yung sinasabi sa pelikula na you are beautiful in someone's eyes. Si Nathaniel, ang gwapo kong knight in shining armor, ay minahal ako. Hindi dahil sa itsura ko kundi dahil sa kung sino ako. Ang init na mga yakap niya, ang pangaangkin niya, para kung nasa ulap. Paulit-ulit naming pinatunayan sa kama na may spark talaga kami, Papa Dudut. Pero tulad ng sabi nila, hindi lahat ng maganda ay pangmatagalan. Unti-unting lumabas ang dark side ni Nathaniel. Sa bawat dalaw niya may kasamang hingi. Una, pera para sa rent ng motor. Sunod ay pang tuition. Tapos pang project. Hanggang sa patina sa pamilya niya ay ako na rin ang sponsor. At kahit halata naman na parang piniperahan niya ako ay hindi ko magawang magalit. Mahal ko si Nathaniel at binigay niya naman ang pangangailangan ko. Hindi naman ako lugi, sabi ko. Pero dumating din sa punto na sobrang komportable na niya. Nagdadala na ng barkada sa bahay ko, lasing paminsan at syempre may kasama pang hingi ng pambili ng alak. Bawat tagay nila para akong natutuyuan ng dignidad, Papa Dudut. Salamat talaga sa pabanlaw mo, mahal ha. Talagang love na love mo ako. Mahal, pwede ba? Last na to. Bakit naman last na to? Ilang beses na kitang pinagbigyan, Nathaniel. Pero please, huwag naman dito sa bahay ko. Mahal, alam mo naman wala akong ibang bisyo eh. Magkakasiyaan lang naman kami. Konting inuman lang naman to. Pampalipas ng stress. Gets ko naman.
Pero hindi ko kasi gusto na may iba kang dinadala dito. Gusto ko naman ng konting privacy, mahal. Mahal, hindi naman sila iba sa akin eh. Mga pinsan ko naman yung mga dinala ko dito. Kaya nga nandito kami kasi katatapos lang na exam namin. Maganda dito sa bahay mo. May libreng pa-video okay pa kami. Tapos ang ganda pa ng smart TV mo. Aircon pa dito. Pero please, last na to ha. Pero hindi ba pwedeng respetuhin mo naman yung gusto ko? Alam mo namang may trabaho ako, di ba? Magtuturo pa ako. Eh sabi mo hindi ka naman magtuturo ngayon. Kaya nga ako nagdala ng konting saya dito eh. Gusto ko kasing magpahinga. Pero sa ganitong ingay, paano ko magagawa yun? Ay, teka sandali. Mga bro, pakihinaan nyo nga yung volume. O yan, pinahinaan ko na sa kanila. Mahal naman eh. Oo na, sige na, last na to. Hindi na ako magdadala dito ng mga kainuman ko. Ang lumalabas tuloy, pinagdadamutan mo ako. Hindi ako madamot. Alam mo yan. Hindi lang talaga ako sanay na may ganito sa bahay. Gusto ko lang ng tahimik, maayos na bahay. Yung ganun, ayoko rin na madalas kang umiinom. Bata ka pa eh, hindi nakakabuti yan. Ayaw mo ba nun? Pagka ganito, mas matagal, tsaka mas masarap. O alam mo na ibig ko sabihin, mahal. Kung talaga, dinadaan mo na naman sa ganyang usapan eh. Eh kasi alam ko naman na gusto mo to. Gusto mong hinahalik-halikan kita. Gusto mo yung inaangking kita. Di ba? Pwede bang hinaan mo yung boses mo? Maririnig nila sa sala, ano ka ba? Di nila tayo maririnig. Huwag kang mag-alala, mahal. Ako bahala sa'yo. Basta ako, hindi ako magsasawa sa'yo. Hindi. Ikaw lang gusto ko. Lagi. Totoo ba talaga yan? Totoo. Ano bang tawag mo sa ginagawa ko? Sa ginagawa natin. Mahal kita kaya nandito ako sa'yo. Ang totoo nga niyan, gusto ko nga mag-live-in na tayo. Kaso ikaw ayaw mo pa. Baka naman katawan ko lang gusto mo sa akin, ha? Mahal, hindi ganun. Ano ka ba? Alam mo naman na marami pa akong responsibility. May mga kapatid akong pinag-aaral. Ayoko madagdagan ng malaking obligasyon. Kaya ayoko pang mabuntis mo ko. Kaya nga uminom ka ng pills. Para hindi kita mabuntis. Pwede naman yun eh. Baka ayaw mo lang talaga. Dali-dali solusyonan ng problema. Kasi mahal, kung ako tatanungin, gusto ko na maging tayong dalawa na hanggang dulo. Mahal naman. Basta mahal kita, yun ang tatanda mo. Ha? Kaya ipaparamdam ko yun sa'yo. Palagi. Ngayon, ligayahin muna kita. Mahal, baka marinig ka nila. Hindi na tayo maririnig. Huwag kang mag-alala. Dadahan-dahanin kita. Hindi tayo nagawa ng ingay. Hindi na. Ganito parate ang nangyayari, Papa Dudut. Kahit anong reklamo ko, kahit gaano ko piniting tumayo at maging matatag sa gusto kong mangyari. Nawawala lahat ng lakas ko sa sandaling niyayakap at hinahalikan na niya ako. Para akong nahihypnotize sa lambing niya. Sa bawat bulong na mahal kita, ay nakakalimutan ko ang lahat. Gusto ko ang pakiramdam na ako lang ang mundo niya. Sa mga sandaling yon, na ako lang ang babaeng mahalaga. Pero ang totoo ay hindi ko siya mahindiang hindi ko kayang tanggihan ng kahit na anong hingin niya sa akin. Paulit-ulit ang ganitong cycle, Papa Dudo. Ihingi siya ng pera, maglalambing at mauuwi kami sa kama. Sa bawat kasiyahang binibigay niya, may nakatagong kapalit. Pera. Ako ang bumabayad sa lahat ng pangarap niya. Ang dating nagre-rent lang ng motor, ngayon ay may sarili na siyang motor. At ako ang sumasagot ng lahat. Parang naging ATM na ako sa buhay niya. At ang password ay ang mga matatamis na salita at init ng gabi. Hindi ko maiwasang isipin na para akong punchline sa mga joke na naririnig ko. Parang yung kwento ng baklang bumili ng motor at sapatos para lang manatili ang lalaki sa tabi nila. Siguro nga ganito ang kwento ko.
Hindi lang siguro ako tanggap ng mundo bilang pangit na babae, kaya ang tanging paraan ko para magkaroon ng halaga sa mata niya ay pera. Dahil kung wala akong trabaho, kung wala akong pera, sino ba ako para kay Nathaniel? Ganito ba talaga, Papa Dudo? Ang kapalaran ng isang tulad kong hindi binayaan ng ganda. Kapalit ng lahat ay kailangang tiisin ko ang ganitong klase ng relasyon. Kailangan ko bang magtiis at maging bulag basta lamang may kayakap sa manamig na gabi? May maramdaman lang na init ng katawan na tila nagsasabing mahalaga ka kahit papaano. Pero ang tanong na hindi ko matakasan, pagmamahal ba ito o panlilin lang na hinahayaan kong mangyari dahil takot akong mag-isa? Naging sekreto ang relasyon namin ni Nathaniel, Papa Dudut. Halos lahat ng tao sa paligid ko, pati na rin ang pamilya ko, akala nila ay busy lamang ako sa trabaho at single na single kasi nga ay parang hindi ka panipaniwala na may lalaking nahuhumaling sa ganda ko. Joke lang po, Papa Dudut. Baka nahuhumaling sa kung ano ang meron ako na pwede kong maibigay. Ewan ko ba? Ginagawa ko talagang katatawanan ng bagay na dapat ay sineseryoso. Ang totoo talaga, Papa Dudut, ay nasa isang relasyon ako na puno ng panghuhot-hot at pagpapanggap. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nagbulag-bulagan dahil iniisip ko na baka mahal niya rin ako kahit papaano. Pero let's be real, Papa Dudut. Kahit ganon mo kamahal, ang tao ay nauubos ka rin. Nakakapagod maging blind follower ng love. Isang araw, inimbita ako ng kaibigan ko para magkita at mag-dinner. Siyempre, dinala ko si Nathaniel. Para naman may kasama ako at para makilala siya ng kaibigan ko. Pero Papa Dudut, hindi ko inakala na sa gabing yon ay may magpapabago sa pananaw ko. Noong ko unang namit si Elmer, ang pamangkin ng kaibigan ko. Habang nag-uusap kami ni Elmer ay naramdaman ko ang kakaibang saya. Parang may kumikiliti sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang meron pero sobrang gaan niyang kausap. Naiwang kaming dalawa nang mag-excuse si Nathaniel at ang kaibigan ko para mag-smoke at doon ay nagsimula ang mas matagal naming kwentuhan. Na-realize ko tuloy na yung treatment ko kay Nathaniel before, pinabase ko lang sa bare minimum na baka he loves me in his own way. Pero si Elmer, siya yung nagpapakita na dapat na bare minimum. And let's be honest, hindi pa nga minimum yon kasi grabe talaga ang malasakit niya. Hindi ko alam kung iniisip ko lang ito dahil sobrang saya ko sa gabing yon o dahil matagal na rin akong hindi nakaranas ng ganitong klase ng atensyon. Pero yun nga, Papa Dudut, pinaramdam sa akin ni Elmer ang isang bagay na akala ko'y matagal ko nang nawala. Ang pagpapahalaga sa sarili. So, Elmer, ano nga ang trabaho mo? Parang ang chill mo lang kausap eh. Pero mukhang busy ka rin naman sa buhay. May hobby ka ba? Ang dami mo agad tanong. Nalula ako dun ah. Parang hindi kaya ng... Sorry naman. Okay lang naman ate. Call center agent ako, night shift. Pero pag hindi ako tinotopak at may free time, nag-freelance photography ako. Mahilig kasi ako mag-capture ng mga raw na moments. Yung hindi pilit, yung totoong kwento sa isang picture. Katulad mo ngayon, parang gusto kong kunan ka ng picture. Hala, baka basag ang camera mo. Hindi ah. Minsan, hindi mo kailangan magpanggap para maging maganda ka sa mata ng iba. Be yourself. Maganda ka. Sus, bolero ka rin pala. Binigyan ka ata ng pera ng tita mo para sabihan ako ng magagandang words. Pero salamat ha. Baka kailangan mo na ng bagong salamin sa mata. Ikaw talaga. Alam mo, like sa trabaho ko, minsan kahit buong effort mo na binigay mo, parang wala lang sa ibang tao. Parang background music ka lang sa buhay nila. Pero okay lang. Ang mahalaga, nagawa mo ng maayos ang trabaho mo.
Ikaw talaga, iba ka. May kaya naman kayo sa buhay pero nagtatrabaho ka? Si ate talaga. Hindi naman pwedeng walang trabaho sa Pinas. Hindi pwedeng nakatunganga lang at maghihintay ng biyaya. Dapat pinagtatrabahuhan. Kapag ang pera galing sa pawis, mas pinahahalagahan mo. At saka hindi mo basta-basta ginagasta sa kung ano-ano lang. Sina lola ko, tita at tito ko lang yung mayaman. Ako, corporate slave. Tsaka hindi naman natin masisisi yung iba. Kasi mahirap din naman talagang makapasok ng trabaho sa Pinas. Alam mo, pareho tayo. Sa ESL teaching ko naman, minsan pakiramdam ko, ako lang ang nagpapaka-effort para lang mag-aral yung student ko. Yung iba, parang walang pakialam. Requirement lang nila ang mag-log in. Nakakabagot din lalo na kung susungitan ka pa. Susme, gusto ko na lang mag-log out minsan. Huwag ka. Sobrang relatable. Dati, isang client ko, galit na galit kasi daw hindi ko siya maintindihan. Eh siya kaya, parang radyo na walang signal. Ako naman, isang student ko, sabi sa akin, "Teacher, are you sure you know English?" Grabe! Gusto ko siyang sagutin ng, "Ikaw kaya turuan ko ng Tagalog, tingnan natin." Nakakatuwa ka kausap. Kaya siguro kahit toxic na yung paligid, nadadala mo lang ng light. Hindi naman. Minsan nga iniisip ko kung tama pa ba ang ginagawa ko. Pero hearing that from you, parang ang gaan lang. Uy, thanks ha! Uy, parang ang saya nyo ah. Mahal, baka naman pinagpalit mo na ako sa pinsan ng kaibigan mo ah. Halika na. Masayang kausap si Elmer. Feeling ko magkakasundo kayo. Ah, ganon? Eh kung sa tingin mo magkakasundo kami, baka nga magkasundo kami. Ano ba pinag-uusapan nyo? Sa gitna ng malateleseryeng twist ng buhay ko ay may mga eksenang parang boom. Dumarating ng hindi mo inaasahan. Ganito na ganito ang peg noong dumating si Elmer sa eksena, papadudot, ibang level siya. Hindi siya yung typical na lalaki na magbibigay ng hi, hello, bye na vibes. Para siyang walking TED Talk. Pero promise, walang dull moment. Kahit ang usapan lang ay tungkol sa ulam, biglang nagiging deep at meaningful. Habang kausap ko siya ay parang may slow-mo ang mundo ko. Tapos kami lang ang nakafocus. Ang gaan, ang saya at kahit feeling ko ang bigat-bigat na ng buhay ko. May mga sandali rin na hindi ko malimutan ang kakaibang tingin niya na ibinibigay sa akin. Kaya nung nakita niya kaming naghalikan ni Nathaniel matapos ang dinner, may halong malasakit at pangunawa ang kanyang tingin. Then dumating ang araw na feeling ko ay ayoko nang bumangon. Ayoko na sa liwanag pero papadudot, eto na nga. Nalaman ko ang sekretong pasabog ni Nathaniel. Yung perang hinihingi niya sa akin, aba ginagastos niya para sa ibang babae. At hindi basta babae ha, Diyosa levels. Para akong na-wipe out sa realization na yon. Na-realize ko na paano ko hinayaang magpakababa ng ganito. Si Elmer, alam ang lahat, ramdam ko ang pagkabahala niya. Pero mas naramdaman ko ang alaga niya. One time, sinabi niya sa akin ang mga salitang parang direct hit sa puso ko. "Rika, mas mahalaga ka kesa sa iniisip mo. Huwag kang pumayag na tratuhin ka ng mas mababa sa deserve mo," ang sabi niya. Papadudot, umiyak ako noon sa harap niya. Imagine isang tao na nakita ang worth ko. Kahit ako ay hindi ko na makita ang sarili kong halaga. Kaya kinumpronta ko si Nathaniel at nag-ipon ako ng lakas ng loob para harapin siya. Lahat ng sakit at hinanakit ay sinabi ko at ang hirap, papadudot, pero habang ginagawa ko yon ay nararamdaman ko na parang unti-unting bumabalik ang self-respect ko. Naisip ko na finally unti-unti nang umaayos ang teleserye ng buhay ko. Tama na to. Wala nang kwenta tong palabas na to. Ayoko na. Tapos na tayo. Mahal, ano ba nangyayari sa'yo? Saan ba nanggagaling yung mga pinagsasabi mo? Pwede ba mag-usap muna tayo ng matino? Nathaniel, wag mo akong gawing tanga. Tanga? Saan naman ang galing yan? Paano kita ginagawang tanga? Tigilan mo na yan. Alam ko na yung babae, yung pera, lahat ng kasinungalingan mo. Mahal, teka lang ha. Time out muna.
paintindi mo naman sa akin yung nangyayari. Hindi ko nasusundan eh. Na habang binibigay ko lahat, pinagtatawanan mo ko? Na ginagamit mo ko habang nag-iilusyon akong mahal mo talaga ako? Ika, mahal kita. Mahal? Mahal ba yung ginagawa mo? Gagamitin mo ko, sasaktan, tapos yung perang hinihingi mo, ginagastos mo sa ibang babae? Yan ba yung pagmamahal? Huwag mo ako pinagloloko, Nathaniel! Mahal, please, pag-usapan natin to. Alam kong kaya nating ayusin to. Huwag ka muna magpadalos-dalos. Hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Hindi, Nathaniel. Pinili mong sirain yung relasyon natin. Yung tiwala ko, pati ako. At ngayon, ikaw ang mawawala. Mawawala ka na sa buhay ko. O sige, nagkamali ako. Okay, pero babawi ako. Bigyan mo lang ako ng isang chance. Wala nang chance. Wala nang aayusin. Sa wakas, nakita ko na kung gaano kababa yung trato ko sa sarili ko dahil sa'yo. Pero tapos na yon. Deserve ko ang masigit pa. Ako ang deserve mo. Hindi mo ko kayang iwan, Ika. Alam ko yun. Hindi mo kaya. Sino may sabi? Ikaw? Well, newsflash. Kaya ko. At ginagawa ko na ngayon. Tama ng lahat ng kalokohan mo. Tama ng paggamit mo sa akin. Panggagamit? Huy, Ika. Huwag kang magmalinis. Ginagamit mo rin naman ako eh. Ano? Ano mo nasabi yan? Sino ba nagbibigay ng saya sa'yo? Di ba ako? Sino bang gumagawa ng lahat para maramdaman mo na mahalaga ka? Ako lang, Ika. Ako. Ako lang makakapagbigay sa'yo ng ganong klaseng ligaya. Ako lang. Ah! Ang kapal ang mukha mo! Ligaya? Ang ligaya mo, yung ginagamit mo ako para sa pera ko. Walang hiya ka talaga! Wow! Tama na yung drama mo, Ika. Lahat ng binigay mo, bayad yon. Binayaran ko yon sa pamamagitan ng paggamit mo sa akin. Kaya huwag kang mag-inarte dyan kung ano-ano pa sinasabi mo. Patas lang tayo. Bayad! Bayad! Ganun ba ang tingin mo sa akin? Negosyo tong relasyon natin? Sobra ka na talaga, Nathaniel! Sinabi ko na nga eh, sige, oo, nagkamali ako. Pero aminin mo rin, Ika. Kaya mo bang iwan lahat to? Kaya mo talaga akong iwan? Sigurado ka? Oo, Nathaniel, kaya ko. At ginagawa ko na. Tapos na tayo. Wala na akong pakialam sa'yo. Simula ngayon, malaya na ako mula sa'yo. Ika, please naman oh. Huwag mo namang gawin sa akin to. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka na! Alam mo, Papa Dudut, natutunan ko na talagang ipaglaban ang sarili ko. At higit sa lahat ay natutunan kong pahalagahan ang mga taong totoo ang malasakit sa akin gaya ni Elmer. Hindi ko talaga ine-expect na siya pa ang magiging game changer sa buhay ko. Sa kabila ng pagiging wasak ko noon, unti-unti kong nahanap ang lakas ko. Pero ewan ko ba, Papa Dudut, aminado ako na may mga gabi pa rin na parang gusto kong i-rewind ang moments namin ni Nathaniel. Yung mga yakap, yung mga halik, parang nakaka-nostalgic. Kahit alam kong toxic siya. At kahit si Elmer na yung ultimate comfort guy ko. May times talaga na ang puso ko ay ewan ko ba, parang nagla-lag out. Pero grabe si Elmer, hindi sumuko kahit ang gulo-gulo ko. Parang may sayad na yata ako at may bipolar disorder. Pero slowly but surely ay pinakita ni Elmer kung ano ang pagmamahal na pure at walang kasinungalingan. Isang beses dinala niya ako sa bahay nila, Papa Dudut. Shock na shock ako kasi for the first time ay na-feel ko ang love na walang halong pain. Tapos ayun na nga, nag-confess siya. May feeling siya para sa akin. Siyempre, kinilig ako. Naging kami o hindi ba, akala ko eto na ang fairy tale ending ko. As in super saya namin, ang dami naming kwentuhan, asaran at kulitan. Sabi ko pa, Lord, eto na ba talaga? Feeling ko ay narinig ko pang sinabi ng langit na yes, Rika, eto na. Pero Papa Dudut, hindi ko inaasahan na magiging plot twist ang buhay ko. After 1 week lang ay bigla siyang nawala. Walang paramdam. Walang pasabi.
Ang malala ay nag-effort pa ako na magpagawa ng cake para i-surprise siya sa birthday niya. Pero guess what? Ako lang ang kumain ng cake na yon. Promise, ang sakit-sakit. Literal na yon ang pinakamalungkot na cake sa buong buhay ko. Tinext ko siya non-stop pero wala talaga hanggang sa finally naka-receive ako ng text na pinaka-heartbreaking sa buong buhay ko. Stop bothering me. Nasaktan ako, Papa Dudut. Parang yung moment na nasa alapaap ako ay bigla na lang akong nahulog. Walang parachute. Diretso sa lupa. Si Elmer na akala ko ay light of my life ay biglang naging shadow na lamang. Kaya sabi ko sige na nga, magbabagong buhay na lamang ako. Magpapaka-independent woman ako. I packed my bags at nagbagyong mag-isa. Supposedly kami dapat ni Elmer ang pupunta sa Baguio together. Pero ayon, malamig ang Pasko ko. At hindi dahil sa weather kung hindi sa puso ko. Siyempre, nagbabaka sakali pa rin akong makita siya doon pero wala talaga. Tinanggap ko sa mga araw na yon na magiging malungkot ang bagong taon ko at magiging bitter ako sa mga paputok. Pero sa mga sandaling yon, hindi ko inaasahan na magte-text si Nathaniel. Sinabi niya na hindi siya tumigil sa pagmamahal sa akin. At ako raw ang tanging minahal niya. Humingi siya ng tawad sa mga nabitawan niyang salita noon sa akin. Dahil bugso lang daw yon ang matinding damdamin. Naramdaman ko ang pagkagulo ng puso ko, Papa Dudut. Sa panahon na yon ay napaisip ako kung dapat ko bang buksan muli ang puso ko para sa kanya. O dapat ko na bang tapusin ang lahat at magpatuloy na sa bagong simula na ako lang ang magmamahal sa sarili ko. Na forever akong single, na magiging bitter ako sa paputok ngayong bagong taon. Grabe, Papa Dudut. Binigyan ko si Nathaniel ng one last chance. Kasi nga naman, baka sakaling magbago siya, hindi ba? Pero naku, ang ending, hala hindi pa rin pala. Nahuli ko siyang may ibang babae and guess what? Ang habol lang pala niya sa akin ay ang pera ko. Pera, Papa Dudut. Imagine that. Ang sakit, promise, at parang ginawang punching bag ang puso ko. Pero alam mo, hindi ako nagpatalo. Sabi ko sa sarili ko, Ika, hindi ka basura. You deserve better. Huwag kang magpapaloko sa mga kasinungalingan. Kaya kahit ang hirap ay binitawan ko siya. Pero eto to be super honest, minsan ay naisip ko pa rin si Nathaniel. Pero hindi na dahil mahal ko siya. Alam ko na tawag lang yon ang laman, kaya kailangan ko na siyang i-let go. Tapos isang araw habang mag-isa lamang akong nagmumuni-muni, ay naisip kong i-text si Elmer. Ang tagal na naming walang update pero ewan ko ba. Parang biglang gusto ko lang ng kausap kahit friend lang. So ayun, nag-message ako at medyo kabado pa nga ako kung mag-reply siya. Pero nag-reply agad siya. Parang walang nagbago, ang witty, ang daming sense at ang gaan ng vibe niya ang kausap. Nagkwento ko kay Elmer ng mga ganap ko, pati na rin yung mga walang kwentang mga bagay. Pero alam mo, Papa Dudut, iba siya. Hindi tulad ni Nathaniel na parang ATM lang ang tingin sa akin, si Elmer, ramdam ko na may malasakit siya. May effort talaga. Nag-decide kaming magkita sa tabing dagat. Doon namin napag-usapan kung ano ba talaga ang meron o pwedeng meron sa amin. Papa Dudut, kakaiba talaga siya. Ang saya ng simpleng moments namin. Parang may spark na hindi nawala kahit pa ang tagal na namin hindi nagkita, Papa Dudut. Alam mo, next week nasa Manila na ako. Doon na talaga ang bagong chapter ng life ko. Ikaw, after a month, sunod ka ha? Oo naman, susunod ako. Pero syempre, may Japan moment muna ako kasama si Lola. Kailangan ko siyang samahan eh. Wow, ang sosyal. Ang yaman niya talaga, no? Si Lola lang yon, hindi ako. Siyang mayaman. Ako pasabit lang sa biyaya. Pero kahit sabit, dugong mayaman ka pa rin. Nako, ikaw talaga.
Pero ate, gusto ko mag-thank you. At gusto ko rin mag-sorry. Alam kong nasaktan talaga kita noon. Past is past, Elmer. Ang mahalaga, okay na tayo ngayon. Oo nga, pero gusto ko lang linawin. Hindi ko kinakalimutan yung mali ko. Accountability, ika nga. Kaya nga humihingi ako ng tunay na sorry sa'yo. Okay na ako. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin. Tsaka, di ba sabi nila, time heals. Tapos na yun. Ay, ikaw talaga. Walang nagbabago. Na ano? Pangit. Maloko ka talaga. Pero, seriously ate, may gusto akong linawin. Parang serious na to, ha? Ano na naman yan? Totoo to ha. Mahal pa rin kita. At hindi talaga yung nagbago kahit anong mangyari. Ang sakit din sa akin yung sinabi ko noon na tigilan mo na akong i-message. Pero natakot ako. Natakot ako na baka hindi mo kayanin. Mahal mo ko pero natakot ka. Hindi ko kakayanin. Hindi kita naiintindihan. Pero ito, ha? Totoo rin to. Mahal din kita, Elmer. Wow, ang sarap marinig nun. So, ibig sabihin ba nito, tayo na ulit? Depende. Kung hindi ka aalis bigla after 1 week at sabihan ako ng, "Stop bothering me!" Ay, grabe ka. Sorry na. Hindi na mangyayari yon, okay? Sorry, masyado ko nadala. Kanina ka pa sorry ng sorry. Okay lang naman. Ano ka ba? Gusto ko naman eh. Pero teka, Elmer. Ano nga yung sabi mo, baka hindi ko kayanin? Medyo kinakabahan ako, ha? Mukha lang akong walang sakit, pero May sakit ka? May taning ka? loko ka, hindi ganon. May mild autism ako at ADHD. Ha? Seryoso ka? Pero alam mo, hindi halata, ah. Kasi nga, mental condition naman siya. Mahirap pero wala na akong magagawa. Nandito na to. Nasa sistema ko na. Alam mo, hindi lahat ng laban kailangan mag-isa. Kung kaya mo akong mahalin sa imperfections ko, kaya ko rin mahalin yung lahat sa'yo. Elmer, hindi ka pabigat. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa talaga ako nakakasama ng matagal. Nako, baka mag-iba ang tingin mo sa akin. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw lang ang nagpapalakas sa akin. Naiintindihan ko. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Hindi ko naman kinakailangan maging perfecto, di ba? Kaya ko namang suportahan ka. Gusto ko rin na mas maging buo ako. Tsaka ikaw din. Siguro magiging tama yung sinasabi nila na love will conquer all. Na makakayanan natin lahat. Na makakayanan ko kung ano man yung kondisyon mo. Pag-aaralan ko kung paano ka i-handle. Sana lang di mo ako iwan kahit gaano pa kabigat ang dala ko. Gusto ko talagang magtulungan tayo. Hindi kita iiwan, Elmer. Sigurado ako na kaya natin to. Basta magtulungan tayo, walang imposible. Salamat ate. Ay, bakit ate pa rin ang tawag mo sa akin? Huwag na yung ate! Anong gusto mo? Let me think. Dear na lang kaya? Wow, vintage vibes! Sige na nga, dear! Basta dear na tayo pagdating natin sa Manila, okay? Sige na nga, dear na! Isang buwan ang nakalipas mula nang umalis ako sa bayan namin ay sumunod naman agad si Elmer sa Manila. E di ayon, nag-live-in na kami. Kinikilig pa rin ako kasi kasama ko siya araw-araw. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na yung kakaibang quirks niya. May mild autism, ADHD episodes at bipolar tendencies pala siya. Sa isip ko ay carry ko to, love ko siya eh. Pinili ko to so laban lang. Pero papadudot, grabe ha. Ang mood swings ni Elmer ay parang weather sa Pilipinas. Hindi mo mahulaan. Minsan ang sweet-sweet niya, parang papi na gusto lang lambingin. Pero may days naman na parang wag mo siyang lalapitan, parang ibang tao na siya. Naguguluhan tuloy ako. Like, ano ba talaga tayo, Elmer? Kahit mga simpleng bagay, nagiging komplikado. Ang sakit isipin na parang ako lang ang nagsisika para maging okay ang lahat.
Pero alam mo, kahit na ganoon, mahal ko pa rin siya. Ramdam ko na kailangan niya ako, kaya sabi ko ay push mo yan, girl. Pahabaan ng pasensya para sa love. Bawat araw, self-pep talk ang peg ko. Kaya mo to, love mo siya. Tapos isang gabi habang tulog na kami, bigla akong nagtiri-eyed sa kakaisip. Hindi ko napigilan at hinalikan ko siya kasi feeling ko ay yun lang ang paraan para maramdaman niya na mahal ko siya at para maramdaman ko rin ulit yung Elmer na minahal ko. Ano ba? Anong ginagawa mo? Hinalikan lang kita. That's disgusting! Bitiwan mo ako! Hindi mo dapat ginawa yon. Alam mo dapat na mali yung ginawa mo. Sorry na. Pero ginagawa naman natin to noon na mag-iisang buwan na tayong nagsama dito sa Manila. Hindi mo na ako hinahalikan. Dati palagi mo naman tong ginagawa kapag nagkikita tayo. Hindi ka makapaghintay? Alam mo namang marami akong iniisip. Marami akong problema. Gets ko naman. Namiss lang kita. Namiss ko yung kausap ko dati. Nagsasama nga tayo sa iisang bubong pero parang ang layo-layo mo naman. Parang may malaking harang na namamagitan sa atin. Gusto mo may mangyari sa atin. Sabi ko naman sa'yo na maghintay ka lang. Darating din tayo dyan. Hindi naman sa ganon. Nasasaktan lang ako because you're near yet so far. Pwede bang wag mong i-justify ang ginawa mo? Mali yun. Dahil walang consent yun. Ano pala tayo? Bakit tayo nagsasama sa iisang bubong? Alam mo, dear, naguguluhan ako. Hindi ko gusto ang ginawa mo. Kasi naman simula nung nandito na tayo sa Manila, I'm hoping that everything will be okay. Pangit ako, gwapo ka, oo, alam ko naman yun. Parang ang hirap sigurong paniwalaan na pwede tayo. Nagsimula na tayong bumuo ng buhay dito, di ba? Alam ko hindi perfecto, pero hindi ba mahal mo naman ako? Hindi ko na alam kung pantasya lang ba itong lahat na nangyayari nito. Hindi mo dapat sabihin yan. Hindi yan ang issue. Ang issue dito, hinalikan mo ako habang wala akong kaalam-alam. Tulog ako. Walang consent. Pero naghali ka na naman tayo before. Anong pinagkaiba nung ngayon? Kasi noon ginusto ko. Ngayon, pinagsamantalahan mo ako. Magkaiba ang ginusto at sa hindi. Ano? Hindi kita pinagsasamantalahan, ha? We're living together. Magkasama tayo sa isang bubong. Ano ka ba? Bumubuo tayo ng buhay natin together. Nagmamahalan tayo. And I'm frustrated na hindi man lang kita makausap ng matino. Para bang ibang tao yung kaharap ko. Tama na. Matutulog na lang ako. Wag mo akong hawakan. Elmer? Diba sabi ko tumigil ka na? Walang patutunguhan yung mga sinasabi mo. So ano? Ano na ba talaga ako sa'yo? I'm sorry if I go beyond the boundary, ha? Patawarin mo ako kung niyakap kita, kung hinalikan kita. Patawarin mo ako kasi mahal kita eh. Sige na, matulog na tayo. Sandali. Gusto ko lang sabihin sa'yo na may trauma ako. Kasi may taong humalik at hinipuan ako noon sa lounge ng call center. It was traumatic. Parang feeling ko bumalik nang hinalikan mo ako nang hindi ko alam. Elmer? I'm sorry, ha? Hindi ko alam. I'm so sorry talaga. Alam mo, Papa Dudut, naawa talaga ako kay Elmer. Naawa ako kasi alam kong nahihirapan siya. Pero inis din ako sa sarili ko kasi parang hindi ko mapigilan ang mga impulsive moments ko. Pero paano ba? Mahal na mahal ko yung tao. Kaya kahit papaano ay hindi ko rin masisi ang sarili ko. Matapos yung pagsubok na yon ay natutunan ko na kahit na anong pagkakamali ay hindi yon magiging hadlang kung talagang tunay ang pagmamahal. Nagkapatawaran kami ni Elmer, Papa Dudut. Kahit gaano kahirap ay pinili ko siyang ipaglaban. Nagpakatibay ako lalo na dahil alam kong hindi madali ang relasyon namin. May bipolar disorder si Elmer at alam kong malaking adjustment yon para sa aming dalawa, Papa Dudut.
Unti-unti ay natutunan naming iset yung boundaries namin. Mas naging klaro ang relasyon namin. At doon ko naramdaman na mahal niya talaga ako. Isang gabi, Papa Dudut, na pag-usapan namin na i-level up ang relasyon namin. Nagsiping kami, ginawa namin sa unang pagkakataon na ipaubaya namin ang aming mga sarili sa bawat isa. Naging iisa kaming dalawa, Papa Dudut. Ang saya ko kasi ginawa namin yon nang may pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Parang lahat ng doubts at fears ko noon ay nawala na. Hindi ko ipagkakaila, Papa Dudut, na minsan ay sobrang hirap din talaga. May mga araw na unpredictable ang mood niya. Pero sa kabila ng lahat ng kalituhan, isang bagay lang ang sigurado ako. Mahal ko po si Elmer at mahal niya ako. Alam kong hindi niya maitago ang kondisyon niya. At aware din siya na minsan ay mahirap siyang pakisamahan. Pero ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko, Papa Dudut, ay yung tanggapin siya ng buong buo. Sa bawat episode niya, nandun ako. Paalalay at handang magtiis. Para sa akin, yun ang essence ng tunay na pagmamahal. Hindi perpekto, pero buo. Papa Dudut, parang araw-araw na lang yatang may tensyon sa pagitan namin ni Elmer. Magkasama nga kami sa isang bubong pero parang wala ng koneksyon. Ramdam ko na hindi lang siya malayo physically pero emotionally rin. Madalas kaming magkasakitan. Hindi man physically pero masakit pa rin sa damdamin. At sa tuwing ganito ay parang pareho na kaming napapagod. Kapag nararamdaman ko na parang inaatake niya ako sa mga salita niya ay hindi ko mapigilang maghanap ng paraan para makatakas. Kaya ayon, Papa Dudut, gumawa ako ng isang bagay na alam kong mali. Nag-text ako kay Nathaniel. Alam ko na kay Nathaniel ako makakahanap ng comfort. Na makakalimutan ko ang lahat ng sakit kahit saglit lang. At hindi lang yon, nagkita pa kami, Papa Dudut. Muntik na talaga akong magkamali. May pagkakataon na parang bumalik ang dati naming samahan. Yung nakaraan namin na puno ng init at tukso. His presence was tempting. Parang natatakam pa rin ako kay Nathaniel. Pero sa kabila ng lahat ng tukso, hindi ko tinulog. Hindi ko rin maintindihan, Papa Dudut. Habang gustong-gusto ng katawang ko na magpatanga, nasa isip ko pa rin si Elmer na kahit gaano kahirap ang sitwasyon namin ay hindi ko siya kayang pagtaksilan. Hindi ko kayang sirain ang tiwala niya kahit na madalas na akong naguguluhan sa mga nangyayari sa relasyon namin. Kaya tumanggi ako makipagsiping kay Nathaniel, Papa Dudut. Alam kong tama iyong desisyon ko. Teka, wag! Mahal, bakit? Hindi tama to, Nathaniel. Mali to. Mali. Kaya nga tayo nagkita, di ba? Dahil sabi mo miss mo na ako. Ako rin, miss na rin kita. Pero mali pa rin. Hindi ko dapat ginagawa to. Ano sinasabi mo hindi mo dapat ginawa to? Text ka ng text sa akin. Nagpapakyut ka pa sa mga chat. Tapos ngayon mali na? Ano ba tingin mo sa akin, Ika? Laruan? Nathaniel, I'm sorry. Pero nakukonsensya na ako eh. Hindi dapat ako pumunta dito. Konsensya? Huwag ka nga nagpapadikta dyan sa konsensya mo. Kaya mo bang tiisin yung nararamdaman mo? Kahit di mo aminin sa akin, kulang na kulang ka sa lambing. Ika, ibigay mo na sa sarili mo to. Alam kong gustong gusto mo rin naman to eh. No, wag! Tama na, ayoko na. Ayaw mo na? Ang bilis naman magbago ng isip mo. Ikaw ba bipolar o yung Elmer na yun? Kanina, iba sinasabi ng mga mata mo. Ibang-iba rin yung pinararamdam sa akin ng mga labi mo. Sasabihin mo mali to? Ayos ka. Alam ko gusto mo to. Tama na. Mahal. Huwag mo akong tawaging mahal. Tigilan na natin to, Nathaniel. Hindi ko pwedeng gawin to kay Elmer. Hindi ko siya kayang lokohin. Mahal naman, nandito na tayo eh.
Wala namang makakaalam. Sige, huwag na nating ituloy. Magbibihis na ako. Pero bago ako magbihis, Ika, baka naman meron kang ekstrang pera. Lalapit muna sana ako sa'yo para manghiram. Oo! Alam ko yung role ko. Alam ko na kapag matuloy itong pagkikita natin, bibigyan kita ng pera. Dahil yun lang naman ako sa'yo eh. Parang ATM. Ang sakit mo naman magsalita, Ika. Kani-kanina lang, hayok na hayok ka sa katawan ko eh. Gustong gusto mo magpakamot sa akin tapos biglang nagbago yung isip mo. Tumigil ka nga! Alam mo, Ika, hindi ako nagkamali. Ikaw ata talaga yung may sayad eh. Hindi si Elmer. Mas ikaw talaga yung may sakit. Mas ikaw yung bipolar. Wala kang karapatan na insultihin ako at si Elmer. Bakit? Masakit ang katotohanan? Ako alam ko ginagawa ko. Eh ikaw, alam mo ba? Pabago-bago ka ng isip. Ginagawa mo akong tanga. Huwag kang pa-victim dyan. Tuwing nag-aaway kayo ng Elmer na yon, hindi ba ako chinetsat mo? Sabi mo makikipaghiwalay ka na sa kanya kasi hindi mo na siya kaya. Hindi mo na kayang tiisin yung mga pinag-aagawa niya. Sabi mo pa nga parang mababaliw ka na sa relasyon ninyo eh. Tumigil ka sabi eh! Hindi ako titigil. Sasabihin ko kung anong totoo. Minahal din naman kita eh. Pero nagkataon na mahirap ako eh. Kaya kailangan ko ng pera. Hindi ko gina-justify yung ginawa ko sa'yo. Alam kong mali yun. Na parang ang dating ginamit kita. Hinuthutang kita ng pera. Tsaka isa pa, nagkaroon ako ng ibang babae. Mali rin yun. Hindi ko sinasadya yun. Pero ang totoo, mahal na talaga kita. Hulog na pala yung loob ko sa'yo. Huli ko na lang na-realize. Kaya nga nung sinabi mo sa akin na magkita tayo, hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon eh. Kasi nga, alam ko sa sarili ko na mahal kita. Na mahal kita talaga. Hindi yan totoo. Heto, ayan. Ayan ang pera. Tapos na to. Tama na. Ika naman. Huwag mo naman sabihin sa akin na hanggang dito na lang tayo. Nathaniel, buo na ang desisyon ko. Mahal ko si Elmer. At gusto kong suklian yun ng tiwala niya. Hindi ko siya lolokohin. Kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ng iba, wala akong pakialam. Siya lang ang paniniwalaan ko. Tsaka, sorry kung parang minamaliit kita ha. Pero sana matuto ka rin pahalagahan ng taong nagmahal sa'yo. Minahal kita noon, pero inabuso mo yun. Oo, medyo rough ang pagsasama namin ni Elmer dahil sa kondisyon niya. Pero alam namin na nagmamahalan kami. Okay. Edi good luck sa inyo. Good luck din sa'yo. Tsaka, wag na akong tatawagan. Kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Sige, kakalimutan na kita. Pero bago matapos to, gusto kong pakinggan mo tong sasabihin ko sa'yo. Nung nakipaghiwalay ka sa akin, na-realize ko na mali talaga ako. Na sinayang ko yung isang katulad mo. Sana talaga maging masaya ka sa pinili mo. Huwag ka mag-alala, Nathaniel. Handa akong alagaan ang relasyon namin ni Elmer. At willing akong pakisama ng pagiging bipolar niya. Alam ko malalagpasan namin to. Sabi nga namin sa isa't isa, forever kaming magsasama. Mahal ko si Elmer. Pero sa totoo lang, minsan naiisip ko, paano na ako? Kaya ko bang ayusin lahat ng ito? Parang sa sobrang dami ng problema, nakakalimutan ko na rin kung paano ako dapat alagaan. Pero natutunan ko na may mga bagay talaga na worth fighting for. Oo, mahirap kasi si Elmer may bipolar disorder. At hindi biro ang epekto nito sa relasyon namin. Sa simula sabi ko ay kaya ko ba ito? Makakaya ko bang makisama sa ganitong sitwasyon? Puro kami ng tampuhan, iyakan at minsan ay parang gusto ko nang sumuko. Pero naiisip ko rin na kung mahal mo ang isang tao ay gagawin mo ang lahat para intindihin siya. Kaya isang gabi ay habang nakatulog si Elmer sa kalagitnaan ng pag-aaway namin ay nag-research ako. Napagtanto ko na hindi ko kailangang solohin ito. Kaya dinala ko si Elmer sa psychologist. Nakakatuwa kasi habang iniisip ko na para sa kanyang lahat ng ito, ako rin pala ang natulungan. Natutunan kong maging mas mahinahon. Natuto akong magtiyaga. Ang cute nga kasi si Elmer ay natuto rin siyang mag-adjust.
Unti-unti niyang naintindihan ang sarili niya. Kahit may mga pagkakataon pa rin may mga episode si Elmer, mas nararamdaman ko na may pag-asa pa ang aming samahan. Hindi ko po ipinagpapalit ang mga moment na ito. At natutunan ko po na ang pagmamahal ay hindi palaging madali. Sa tulong ng psychologist, si Elmer ay mas naging bukas at handang makinig. At ako naman po ay natuto ng mga paraan kung paano maging mas matatag sa mga pagsubok. Kaya ko po sinasabi ito kasi gusto kong ipaalala sa lahat na mahalagang mental health. Hindi lang para kay Elmer kundi para rin sa akin. Sa bawat pagtanggap, sa bawat pag-unawa, mas lumalalim ang pagmamahala namin. At kahit na ano pang dumating, si Elmer pa rin ang pipiliin ko. Happy birthday! Salamat sa pa-cake mo, dear. Para kang mahal nitong red velvet ah. Siyempre, mahal kita eh. Ikaw talaga. Pwede naman yung simple lang eh. Tayo lang naman kakain yan. Tsaka, alam mo na, bawal. Okay, no comment na lang ako. Basta masaya ako to celebrate your birthday na magkasama tayo. Kasi, Sorry na. sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na yon. Ang importante, nabigay ko to sa birthday mo. Kaya sa birthday ko, surprise mo rin ako, ha? Nako, ano pa bang wala sa'yo? May career ka naman. Tsaka meron kang, alam mo na, ako. Pera! Maraming pera! Dapat lang talaga maraming pera, no? Basta, magtatrabaho tayo para marami tayong savings. Para makagawa na tayo ng sarili nating bahay. Kahit maliit lang at madaling linisan. Alam mo, sobrang happy ako kasi minahal mo ko. Alam mo, dear, kung masaya ka, mas lalong masaya ako na minahal mo ko. Biruin mo, natiis mo ako. Bihira na rin makahanap ng ganun. At ang swerte ko, kasi nahanap kita. Worth na tiis ka naman kasi. Tsaka pinakita mo sa akin na wala kang ibang hangad kundi ang mahalin ako, mapasaya ako, ganun. Salamat pala, dear, kasi pinilit mo akong magpunta sa psychiatrist. Dati kasi parang wala akong tiwala eh. Feeling ko kasi ginag-gaslight lang ako. Pero dahil nandyan ka, naging panatag ako. Ang importante, okay na tayo. Iniisip na lang natin yung financial security natin. Alam mo, ayoko na maging bipolar ang laman ng wallet natin. Kapag nandito tayo sa Pinas, yan talagang pinagbawal na teknik. Ang mawala ng laman ng wallet. Kaya nga go, 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 work lang tayo. Pero inaalagaan naman natin ang health natin. Mahal ang paggamot kapag nagkasakit. Siyempre naman, basta sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Kasi tinanggap mo ako kahit bipolar ako, may ADHD, mild lang naman pero kapag may episodes, pagpasensyahan mo na lang talaga. Nakokontrol ko na siya, hindi ba? Nag-improve na ako simula nang dinala mo ako sa doktor. Oo naman. Sobrang laki kaya ng improvement mo. At mas lalo ko pang naramdaman ang pagmamahal mo. Kasi never ever kang nag-ask sa akin ng kapalit. Nako, kakain na tayo nitong cake. Ay, teka. Ako na lang ang mag-slice. Konti lang kakainin mo nito, ha. Mahirap na. Alam ko, basta konti lang talagang kakainin ko. Hindi po madali ang lahat, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok ay natutunan ko kung paano magpasensya at umunawa sa mga bagay-bagay. Sa pagsasama namin ni Elmer ay masaya akong sabihin na pareho kaming nagtutulungan sa bawat takbang ng aming buhay. Sa amin pong kondo, hati kami sa lahat ng gastusin at syempre, nagtutulungan kami sa mga pangarap namin para sa hinaharap. Hindi ko po kayang ilarawan kung gaano kalaki ang pagbabago na nararamdaman ko. Wala na magkasama kaming dalawa. Lalo na nang kumonsulta si Elmer sa psychologist. Hindi lang siya nagbigay ng emosyonal na suporta, kundi pinaramdam niya rin sa akin na maganda ko. Hindi lang sa panlabas, kundi lalo na sa aking puso. Natutunan ko rin pong mahalin siya ng mas malalim at intindihin ang kanyang kalusugan. Pati na rin sa mental health niya. Dahil sa kanya ay naging mas mabuting tawa ko, Papa Dudut.
Ngunit hindi ko po may tatanggi na may mga pagkakataong nahihirapan pa rin po ako. Hindi ko po agad naintindihan ang bipolar disorder ni Elmer. Grabe po ang adjustment na kailangan ko. At minsan, ang mga mood swings niya ay mahirap pakisamahan. Kaya nagkakaroon kami ng tensyon. Pero sa mga ganong pagkakataon ay pinipilit ko pong intindihin siya. At natutunan ko rin na hindi ko dapat gawing responsibilidad ang pagpapasaya sa kanya. Kailangan ko rin pong magpatawad sa sarili ko at matutunan kung paano maging matatag para sa kanya. Ngayon po ay nagawa ko na pong yakapin ang lahat ng aspeto ni Elmer, pati ang bipolar side niya. Sabi ko nga ay pahabain ko pa ang pisiko para sa kanya. Sana po sa tulong ng pagmamahal namin ay magtulungan kami para mapanatili ang magandang relasyon. Umaasa po akong mabibigyan kami ng lakas at magandang kalusugan para magpatuloy ang aming pagmamahalan at maging normal ang aming pagsasama sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na may bahagi ang aming kwento. Sana po'y magbigay gabay ito sa mga taong may katulad ko na pinagdadaanan at matutunan nilang mag-intindi.